Good morning po mga ka-agri. Maaga po tayong dumating dito sa ating farm. Dito na po tayo sa ating gate. Update po tayo sa bagyong Tino na paparating dito sa amin. At dito po talaga tatama. Estimated mga 11 AM mamaya. So ngayon ganyan na lang po. Ganyan pa lang po yung sitwasyon. Medyo lumalakas na po ng konti yung hangin. So nakikita po natin. Pero normal pa lang siya. Ayan. So, abangan po natin mamaya yung karugtong nito para kung ano po yung magiging sitwasyon pagka nanalasa na talaga siya, kasi 11 AM daw ang forecast. Dito talaga tatama sa amin, signal number 4. So, dugtungan po natin mamaya. Ulit mga ka-agri. So, as of 8:30 AM dito sa atin sa Iloilo, Leon, Iloilo. Ganyan na po kalakas yung hagupit ng hangin. Dito parang mababali na po yung mga kawayan. Dinig po natin yung hagupit. Tingnan nyo po. Ayan. Ayan. Sobrang lakas na po ang hangin. Nagsiliparan na po yung mga dahon ng kawayan. Ayan po. Makikita po natin yan. Wala pa po yan. 11 AM pa po yung talagang sentro ng bagyo. Pero ngayon pa lang po makikita na po natin na parang mababali na po yung mga kawayan. Lakas na po ng hangin. Ayan po. Ayan po. Yan. Lakas ng hagupit. Paano na lang kaya mamaya pagka andito na talaga yung mata ng bagyo? Tatamaan po talaga kami siguro mga 11 AM to 3 daw yung last hagupit talaga ni bagyong Tino dito sa amin. Time by time po oras-oras po mag-video po tayo para may update natin yung kaganapan sa update sa hagupit ni bagyong Tino. Ako Tino, maawa ka Tino. Sana mag-Tino ka na. Yan po, kasalukuyan pong lumalakas talaga yung hangin, no? Titingnan po natin dito sa bandang itaas tayo para makikita po natin kung ano yung sitwasyon dun sa ilalim banda. Ayan po, parang mababali yung kawayan. Ang hangin, grabe. Ayan. Lakas ng hangin. Siguro nasa signal number 3 na po siguro tayo. Pero kasalukuyan po wala po siyang masyadong ulan, hangin lang po. Yan po, as of 11 AM ay nandito na po yung hagupit ng bagyong si Tino. Sa nakikita po natin, meron na pong malakas na ulan at malakas na hangin. Kita po natin doon. Ayan po yung mga kawayan doon. Ayan, grabe. Lakas talaga. Kasi based po sa forecast tatama dito sa amin 11 to 3 PM. 11 AM to 3 PM. So 11 pa lang po ngayon, ganyan na po yung sitwasyon. So baka meron pang ilalakas si Tino mamaya. So abangan po natin mamaya sa ulit pong update natin. Agree, as of 2 PM medyo umupa na yung lakas ni bagyong Tino. Pero yung mga saging natin nakatayo pa naman yung iba. Ayan, sira-sira pa yung dahon. Ayan po yung kahoy. Nalaglag po yung sanga. Bali-bali po yung sanga. So far wala naman po masyadong damage. Kasi kukunti pa lang po yung tanim natin dito. Pinangangambaan po natin masira itong goat house natin.
mga kubo natin dito, pero so far wala naman po. So maraming salamat at wala masyadong damage dito sa mga pananim natin. Ito, medyo nasira itong isang saging kasi may nabali palang sanga. Ayan, nabalian po ng sanga ng Yermelina. Ayan, so makanay na talaga. Buti na lang at hindi ganun ka tindi yung damage na dinala ni Bagyong Tina dito sa farm natin. Pero ewan ko lang sa mga sagingan natin dun sa kabila. Bukas titingnan po natin. At saka pag uwi natin mamaya sa daanan, makikita po natin kung ano yung sitwasyon. So for now, bye bye po muna. Yan lang po muna yung maihatid natin kaganapan dito sa ating update sa Bagyong Tino, sa pananalasa ni Bagyong Tino. Isa na namang magandang umaga. Sasabi natin hindi magandang umaga mga ka-agri. Kasi nung umuwi tayo kahapon wala nang hangin. Kasi base po sa forecast ng Pag-asa dito sa amin, yung pananalasa po ng bagyo dito sa amin ay from 11 AM to 3 PM lang. So umuwi tayo alas 4. Wala nang ulan, wala nang hangin. Pero sa hindi po natin inaasahan, mga nasa bahay na po ako, mga bandang 5 to 6 PM ng hapon, biglang lumakas ulit yung hangin at magupit. At pagdating po natin dito sa ating farm, ayan po yung tumambad, yan po yung ating kubo ng ating manok. Kapitan po natin yung kubo po ng ating manok. Ayan, ano po siya, wasak. Okay pa to po kahapon. Ayan, wasak siya, tumba, siliparan yung mga yero doon. At yung kubo natin dyan na ating tinutuluyan ay medyo nasira din yung bubong kasi na tamaan ng sanga ng aratilis na natumba. Pati din po yung aratilis na yan, bali. Halos so, sabihin lang po niya na nung hapon na bumalik yung hangin. Kasi nung umaga, amihan po yung hangin na nananalasa. So pagka bandang hapon na bumira na yung habagat. At yun yung mas malakas na puwersa. Kaya nga bali-bali yung mga sangayan po. Kubo natin yan. Yung saging natin dito kahapon okay pa yung mga dahon yan ngayon. Yan ay po yung itsura. Pati po yung dito sa kubo ko tanggal po yung ibang yero. Yan po, balik po yan. Dito po sa likod sa bandang paglutuan natin ay lipad po yung mga yero. Yan, bali po yan, pati din doon sa taas. Siguro napakalakas po ng hangin kahapon kasi pati dito sa itong dito sa isang manukan ko okay naman siya. Ayan po, okay siya yung bubong. Pero napansin ko po itong puno ng aratilis, hindi siya natumba pero parang tingnan niyo po, umuga, muntik lang mabulwat, pero mahawak pa rin siya. Buti na lang yung goat house natin wala po siyang damage kasi nandun lahat ng mga kambing. So hindi natin inaasahan talaga yung pagbalik ng bagyo kahapon. Grabe, lakas ng hangin. Ayan po, gusto ng mga alaga natin kambing yung mga dahon ng natumbang kahoy. Ayan, kalat sila dun. Nadaanan ko po sa daan mga kawayan, pagsak. Ayan po yung nangyari sa aking kubo, tumba ng sanga ng aratilis na malaki. Ayan din po. Pero kahit paano masasabi po natin na ano lang to, minimal lang ang damage, excuse me, compare sa mga nangyari sa mga kababayan natin sa bandang Cebu.
Kita ko po sa Facebook. Excuse me. Grabe talaga yung ano, tinamaan doon. Yung tubig ba at hangin. So, check po natin mamaya yung sagingan natin kasi sa ganun po kalakas na hangin. Siguradong mga bagsak-bagsak talaga yung mga saging. So, yan na lamang po. Ito po yung sitwasyon na nangyari dito sa ating farm. Pagkalipas po ni Bagyong Tino. Hanggang sa susunod po nating mga videos. Salamat.